Sa mga balitang pambansa, handa raw si Vice President Sara Duterte na magtrabaho kahit piso o walang budget na ibigay ang Kamara sa Office of the Vice President. Sa gitna pa rin yan ang mga bali-balitang tatanggalan ng Kamara ng Budget ang OVP o gagawing piso na lamang ang pondo ng tanggapan. Nanindigan din ang bise na walang mali sa paggamit noon ng confidential funds. Ginagamit lamang daw ang issue para sa planong pagpapatalsik sa kanya sa pwesto. Iginiit din ni VP Sara na sinisiraan lang siya ng mga kongresista. Gumalaw rin daw ang Makabayan Block para harangin ang confidential funds. Una nang inakusahan ni VP Sara si House Speaker Martin Romualdez at House Committee on Appropriations Chairperson Zaldico na may hawak o kumukontrol daw sa pondo ng bayan. Maliit lang yung opisina namin, maliit lang yung operations namin, kaya kayang-kaya namin na magtrabaho kahit walang budget. Yan nga po ang tinig ni Vice President Sara Duterte. Ikinadismaya naman ni Committee on Appropriation Vice Chairman Representative Zia Adyong ang hindi pagdalo ni Vice President Sara Duterte para sa budget hearing ng Office of the Vice President. Sa panayam po ng programang ito, sinabi ni Adyong na siyang house sponsor ng OVP. Napagkakataon sana ang pagdinig na iyon para mapakinggan ang rason kung bakit prioridad ang mga nakalistang programa ng naturang opisina. Nauna na nang ipinaubaya ni VP Sara sa mga mambabatas kung aaprubahan ang pondo ng OVP. Nasabi na raw kasi niya sa unang pagdinig ang mga gusto niyang sabihin. Frustrating siya dahil una sa lahat, talagang kailangan yung proseso kasi na gano'n eh. Kailangan yung isang head ng agency ay dumalo sa pandinig ng House of Representatives. Particularly kung pinag-uusapan ay pondo at budget ng proposal. Kasi sila naman po talaga yung may proposal noon at yung mga nakalista po doon na programa ay priority nila. Yan po ang tinig ni House OVP Budget Sponsor Congressman Zia Alonzo Adyong. Ikinalungkot naman ng ilang grupo ng manggagawa ang pagbalik ng bilyon-bilyong pisong pondo ng PhilHealth sa pamahalaan. Sa panayam po sa programang ito, sinabi ni Sentro ng mga nagkakaisa at progresibong manggagawa, Secretary General Joshua Mata, na mas mainam na magamit ang pera para mas mapaganda ang serbisyo ng PhilHealth para sa mga miyembro nito. Ikinabahala rin nilang mahabang panahon na ibinigay ng Korte Suprema sa PhilHealth na nakatakda sa January 25 o January 2025. Weather update mga kapatid, lumakas ang severe tropical storm Bebinka na binabantayan ng Pag-asa sa labas po yan ng Philippine Area of Responsibility. Huli nga itong namataan sa layong 1,975 kilometers sa silangan ng gitnang Luzon. May lakas itong hangin hanggang 95 kph at bugsong aabot sa 115 kph. Kumikilos ito pahilagas sa bilis na 20 kilometro. Magiging maulap na may kalat-kalat na pag-ulan sa Eastern Visayas, Caraga, Catanduanes, Albay, Sorsogon at Masbate. Hanging habagat naman ang magpapaulan sa Palawan, Occidental Mindoro, Romblon at maging sa natitirang bahagi ng Visayas at Mindanao. Bahagyang maulap at may panakanakang pag-ulan naman sa Cagayan Valley, Aurora, Quezon at natitirang bahagi ng Bicol Region. Asahan din ang mga pag-ulan sa natitirang bahagi ng Mimaropa at maging ng Calabarzon. Ganon din dito sa Metro Manila. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.